kami po ay nagagalak na makasama ka ngayong araw sa pagninilay-nilay at sa kaunting panahon para magdasal sa ating Panginoon. So, bago po tayo magsimula, samahan niyo po akong basahin ang ating devotion for this day. Ito po ay matatagpuan from Colossians chapter 1 verses 9 to 14. Babasahin ko po ito sa Tagalog version. Kaya nga mula nang mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, hindi kami tumigil sa pagdarasal para sa inyo. Hinihiling namin sa Diyos na bigyan nawa kayo ng karunungan at pangunawang mula sa Espiritu upang lubusan ninyong malaman ang kalooban niya. Sa ganoon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. At makikita na lumalago kayo sa mabubuting gawa at sa pagkakakilala sa Diyos. Naway palakasin niya kayo sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan upang matagalan at matiis ninyo ang lahat ng bagay ng may kagalakan. Verse 12, at makapagpasalamat din kayo sa Ama. Ginawa niya kayong karapat-dapat na makibahagi sa mamanahin ng mga hinirang niyang namumuhay sa kaliwanagan. Verse 13, iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat niya tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. Verse 14, at sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, you are our Jehovah Jireh. You are our great provider. We thank you for this morning. And I pray for every heart, Panginoon. Mga pusong nagugutom sa presensya mo, nagugutom sa salita mo. Lord, busugin mo kami ngayong araw. Hayaan mo, Panginoon, na yung daily bread, yung araw-araw na pagkain mula sa inyo, ang aming matikman, ang mag-satisfy sa amin. Alisin mo, Panginoon, lahat ng pagdududa at takot. Hayaan mo mapalitan ito ng pananampalataya at ng kagustuhang mas makilala ka. Holy Spirit, we welcome you. And we pray that you will move in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ganda rin po nito sa English version. Sabi dito, He has delivered us from the domain. Ibig sabihin, nasa kaharian ka ng kadiliman, nilipat ka sa kaharian ng Panginoong Jesus. The kingdom transferred us to the kingdom of His beloved Son, rather. And in verse 14, sabi, in whom we have redemption. Sabi mo, redemption. I am redeemed, the forgiveness of sin. Alam niyo po yung salitang tinubos or redemption. Nung nilikha tayo ng Diyos, kawangis niya tayo. Okay? Hanggang sa dumating yung oras na tayo ay nagkasala for diba, sa story of creation, Adam and Eve. Dahil dun sa pagkakasala na yun, may naging sumpa, may naging curse sa atin. Anong sabi sa Romans 6:23? For the wages of sin is death. Dahil sa pagkakasala natin, hindi lang tayo namamatay physically, pero namamatay din tayo spiritually. Lumalayo yung ating puso sa Panginoon dahil sa ating pagkakasala. At ang sabi nga, pagpatuloy kang nagkakasala, nawawala yung joy of your salvation because of sin. Redeemed. Ano ba ang ibig sabihin ng redemption or being redeemed? Sa Hebrew po, it can be translated as Gal. Natuwa nga ako kasi yung favorite ko pong actress, si Wonder Woman. Diba, ang pangalan niya po sa personal ay si Gal Gadot. At siya po ay isang Jew. Isa po siyang Hebrew. Siya po ay kalahi ni Jesus. Diba? Grabe naman feeling na no? You came from the same race with our Lord. Pag sinabi po natin Gal, ibig sabihin redemption, ni-redeem. Another po term of redemption or redeem is pada. So, dalawang Hebrew term po yun, yung Gal at saka yung pada. Ang ibig sabihin po nun is nire-redeem mo, binabawi mo yung isang tao, isang bagay, dahil
pwedeng may close relationship kayo, pwedeng kamag-anak mo siya, may familial, okay? Kamag-anak, kapamilya mo siya. It's like you are a kinsman redeemer. Katulad po kay Boaz. Siya po ay kinsman redeemer ni Ruth kasi they came from the same family. Okay, you buy them back. Yung freedom nila, you buy them back, okay? So, kung naging slave sila for some reason, pwede mo silang i-redeem. Pero hindi mo sila basta-basta kukunin lang, okay? There is a price to be paid. May kailangan kang bayaran para makuha mo ulit yun. On the other hand, it can also general act of paying a price, tama, okay? To redeem or ransom something. Di ba nga kapag may mga kidnap for ransom, kinidnap yung isang tao, sabi di ba, kidnap for ransom. So, paano mo mare-ransom or mare-redeem yung taong kinidnap? Kailangan magbayad ka ng certain amount to have them back. Kapag nagsanla ka ng alahas sa pawn shop, kunwari, ginipit kayo, nagsanla ka ng alahas. So, hanggat hindi mo natutubos yung alahas na yun, every month may interest. Pumapatong ng pumapatong yun. That's why may mga narerematang alahas. Kasi hindi na nila kayang bayaran yung interest at yung principal amount. So, ibig sabihin, every time po that we commit sin, diba? Tayo ay, yung kaluluwa natin, diba? Yung soul natin, nagkakaroon ng kasalanan and somehow at some point, it also means parang naisasanla natin yung sarili natin. How's the algorithm of your Facebook? Kumusta yung newsfeed mo? Ano ang makikita ng Diyos dyan? Ano ang tinitingnan mo sa gabi? Kapag nai-stress ka, saan ka ba tumatakbo? Do you give in to sin kapag nape-pressure ka? Every time na nagkakasala ka, we lust after a woman, we cheat on our exams, every time na yung mga mata mo tumitingin na may pagnanasa o panghuhusga, yung mga bibig natin na nagsasalita ng curses against our neighbor, against our church people, against other people, o kapag ikaw ay nandaraya, o di kaya every time na sumusuway ka sa gusto ng Diyos, sinasanla mo ang sarili mo. Mark 8:36. What profits a man if he gains the whole world yet forfeits his soul? Nakuha mo nga o nagawa mo yung gusto mo, kapalit naman yung kaluluwa mo. We are all sinner. Lahat tayo ay may karumihan. No one is good. Only God is good. Mark 10:8. Sabi nga sa Isaiah 64:6, kahit yung best effort mo, it is like maruming basahan. A filthy rags before the holiness of our God. So really today, we need to examine our hearts. Lord, saan ba ako nag-fail? Lord, ano bang ginawa ko kanina? Lord, i-reveal mo yung sins ko. Sana makita natin yung kasalanan natin. Yung mga mali natin. Hindi para i-judge ko kayo or i-discourage kayo o i-condemn kayo. O para sabihin na mas magaling ako, mas magaling si pastor, mas magaling kahit sino. No, no, no. Lahat tayo nandito because of God's grace. Dahil naawa lang yung Diyos sa atin, kaya tayo nandito. Kung hindi natin nakikilala yung kadiliman natin, hindi natin papahalagahan ang liwanag ng kapatawaran ng Diyos sa ating buhay. Paano ka hihingi ng forgiveness? Paano mo i-receive yung forgiveness kung hindi mo nakikita yung kasalanan mong kailangan ng forgiveness? Today, ang binasa natin, it serves as a hope. Pag-asa. May pag-asa ka pa. Kung may nakikinig ngayon na pakiramdam mo, ang layo mo na sa Lord, para Lord, hindi na kita makita, hindi ko na maramdaman yung presence mo. Mabigat yung pakiramdam mo, feeling mo napakalaki ng kasalanan mo, pakiramdam mo hindi ka na worthy para maglingkod sa Lord. You feel guilty or maybe hindi mo mapatawad, hindi mo magawang patawarin ang sarili mo. Kapatid, here is the good news. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Ano mang dilim yan, mas matindi ang liwanag ng Diyos. That's from John 1:5. At hindi ka lang hinayaan ng Lord na ma-stay ka dyan sa kadiliman. Sabi dito sa Colossians, inilipat niya sa kaharian ng minamahal niyang anak. Nasa kaharian ka na ng Diyos. Inalis ka na dyan. Inalis ka na ng Lord dyan sa kasalanan na yan. Dyan sa guilt na yan. Sa pagkaalipin na yan. Sa kadiliman na yon. Inalis ka na ng Lord dyan.
Verse 14, at sa mamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo. Diba? Ang sarap sa feeling ng after, ang tagal-tagal mong iniinteresan yung isang napakahalagang alahas mo. Finally, pinagbigay ng pera sa'yo, o Johara, o ayan, pambayad, pangtubos. Okay, that's the term, pangtubos mo doon sa nakasanla mong alahas. Ang sarap dun sa feeling na yung isang bagay na sa'yo naman talaga, dahil sa isang sitwasyon, sa circumstances, na wala sa'yo, and now you have the money, you have the means to buy them back. Pumarito si Jesus upang iligtas ka. Kahit feeling mo, ikaw yung alahas na nasa pawn shop ngayon, Jesus is here to redeem you. Andito siya upang tubusin ka. There is no redemption without a price. Hindi ka pwede pumunta doon sa pawn shop, sabihin mo lang tutubusin mo, sabihin sa'yo doon, asan po yung pangtubos? Asan po yung pera? And you know what? A price has been paid, kapatid. At ano yung pinambayad? Jesus. Si Jesus yung naging kapalit mo. Si Jesus yung pinambayad para matubos ka. It's the blood of Jesus para ma-forgive ka. It's the sacrifice of Jesus para kahit anong tigas ng ulo mo, kasalanan mo, maging okay ka ulit sa Lord. Sarili niyang dugo ang pinantubos sa'yo para hindi ka mamuhay dyan, para hindi ka maalipin dyan sa kasalanan na yan. You are better than that, kapatid. And today, if you feel so tired of fighting the same struggles, may ganun akong experience, Lord, ito na naman. Bumabalik na naman ako dun sa same old struggle, same old sin. Pero na-encourage ako nung may nabasa ako na sometimes we have to fight the battle twice to win. Minsan hindi twice, minsan thrice, minsan 100 times, 1,000 times. Pero alam niyo po yung maganda doon. Keep on fighting. Bakit? Anong sabi sa Romans 8, verse 3? You are more than a conqueror. Ikaw ay kampiyon sa mata ng Diyos. So today, kapatid, you ask forgiveness. Ask the Holy Spirit, i-reveal sa iyo yung mga pagkukulang mo, yung mga kailangan mong ihingi ng tawa. Then stop feeling guilty about it. Huwag ka nang mag-guilty doon. Stop beating yourself up. Kaya hindi tayo naniniwala sa penitensya kasi we believe that the sacrifice of Jesus Christ is finished, is complete, and it's absolute. Wala na tayong pwedeng idagdag o ibawas sa sinacrifice ng Diyos sa atin. So stop beating yourself up. Huwag mong ipenitensya yan. Huwag mong i-ano sarili mo, sama-sama ko, wala na akong pag-asa, ganito na lang ako, Lord, ayoko na. Huwag ganon. Huwag mong sayangin yung sacrifice ni Jesus para sa'yo. Tinubos at pinatawad ka na ng Diyos. Kaya patawarin mo na rin ang sarili. You are a gal. You are redeemed. Diba kanina, yung Hebrew word natin, gal. Pada. You are redeemed. Ikaw ay tinubos. Anong sabi lagi ni Jesus kapag may evangelize siya? You go and sin no more. I want to invite every heart today, if you feel that you need to ask God for forgiveness again, let's approach Him. Kung meron din dito na ikaw naman yung kailangang mag-release ng forgiveness, maybe sa sarili mo o sa ibang tao, I invite you to this prayer. Or maybe some of you here feeling mo ang layo mo sa Lord. Or feeling mo lagi ka namang sa church pero parang hindi mo maramdaman yung presence ng Panginoon. Or maybe some of you here, you're so tired of fighting. Hindi mo makita yung kung hanggang saan yung struggle or yung problem na yun. Come on. Let's pray, Lord. Hallelujah. We thank you for your word. Salamat, Panginoon, kahit paulit-ulit na minsan namin naririnig itong mga salita mo, Lord. Salamat kasi may fresh revelation lagi. Tinubos mo kami. Tinubos mo kami, Panginoon. Hindi na namin kailangang mabuhay bilang isang alipin. Bilang isang taong nagigilty lagi. Taong parang hindi makawala dun sa kasalanan. Lord, no, kasi on that cross, you finished. On that cross, you won us over again. On that cross, you redeemed us. On that cross, Lord, natubos na kami. And I pray for every heart right now. May pinagdadaanan. Lord, nalalaman mo ito.
Hindi ka Diyos na tulog, Panginoon. Hindi ka Diyos na nakapikit lahat ng bagay na nangyayari sa buhay namin. Noon, ngayon, at yung mga darating pang mangyayari sa amin, Lord, nalalaman mo lahat ng iyon. At ang sabi mo nga at ang pangako mo, Lord, ang grasya mo ay laging sapat. Yun, Lord, yun yung hinihingi namin ngayon. Your grace. We ask for your grace. We ask for your forgiveness. We ask for more strength. We ask for more bravery. We ask for more anointing, Lord. We ask for more revelation. We ask for more forgiveness, Lord, kasi ang dami naming nagagawang mali. And I pray, Lord, i-restore mo kami dun sa joy of our salvation. Yung joy nung una ka namin nakilala, yung joy nung una ka namin tinanggap. At hayaan mo, Panginoon, nalalakad kami. Hindi na namin daladala yung guilt ng sin. Hindi namin daladala yung past namin. Kundi, Lord, we are free. Magaan kaming lalakad at magaan kaming susunod. Kasi naniniwala kami, Lord, you took care of our sins. And help us, Panginoon, na patuloy na itry na gawin ang kalooban mo. Though hindi kami perfect, may mga mistakes pa rin along the way. Pero Lord, ang mahalaga, we sin less. Kumukonti, we are in the process of being Christ-like. We are in the process of being sanctified, Panginoon. And Lord, we continue to give ourselves to you. Ang aming buhay, Panginoon, ay hindi na lamang para sa aming sarili. Ang buhay namin ay para sa iyo. Maraming salamat, O Lord. Ingatan niya ang bawat isa ngayong araw, mga nakikinig, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga kabuhayan, kanilang lahat ng gagawin, Panginoon. I-bless mo ito, i-protect. This is all we pray. We thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.